Hello po mga kapatid. Happy New Year. Happy New Year. Let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa oras na ito na kami po ay makakikinig, O God, ulit ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin ang inyo pong pagtuturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At dalangin namin na kayo pong maitaas, Panginoon, sa amin pong papag-aralan. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin ito. Amen. Pero ito po mga kapatid, minsan pa ay ipagpapatuloy po natin. Hindi po tithes and offering. Hindi pa natatanggal. Yan. Ipagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral dito po sa book ng Mateo. Or itong sinulat po ni Mateo, dito po sa chapter 16. At titignan po natin dito mga kapatid, yung mga foundational, di ba, na mga katuruan patungkol po sa isang tunay na iglesia. Paano mo ba ma-identify ang isang tunay na iglesia? Yung iglesia po ng Panginoon. Kasi kung titignan mo, dito na lang po sa Haifa ay napakarami na pong mga churches. Di ba ang meron dito? Sino po sa inyo ang nakakaalam kung ilang bilang ng mga the so-called Christian churches ang meron sa Haifa? Meron dito, di ba, malapit yung sa basement. Meron din dyan sa may blue building. Meron sa baba. Ilan po yung sa baba? Meron sa taas. Ilan din po yung sa taas. Ilan po yung dyan banda. Di ba? Napaka dami po ng mga sinasabi, di ba, ng mga Christian churches. At kung sa Pilipinas naman, mga kapatid, talagang tabi-tabi pa yung iba, di ba? Ang dami-dami pong mga pangalan, di ba, ng mga churches na meron ng atin pong bansa. So, paano natin ngayon makikita, kasi kung tayo po yung uuwi sa Pilipinas, at tayo po ay maghahanap, di ba, ng isang iglesia, syempre pipiliin natin yung tunay, di ba, na iglesia. Hindi dahil sa kanya pong pangalan, kasi marami naman pong mga denomination sa kapanahunan na ito, in-exclude na nila, di ba, yung church. I mean to say, walang church doon sa pangalan, di ba, ng iglesia or ng fellowship. No, katulad ng ito sa atin, di ba? Walang pangalan ng church. I mean to say, word for the word, Christian Fellowship. Wala siyang church, no? Kumbaga, the United Methodist Church. May word na church. Ano pa? Yung Pentecostal, the Church of the Living God. Mayroon siyang word na church. So kung ano yung magiging basihan mo, paano mo ba ma-identify? Di ba? Kasi pwede ka nang mamili sa kapanahunan na ito eh. Kung saan ang gusto mo. Di ba? May mga churches na ang gusto nila, mahahaba yung kanilang palda. Eh kung trip mo din yung mahaba ang palda at magpahaba ng buhok, so pwede kang mamili kung saan ka pupunta. Nandiyan naman yung mga churches na talagang con todo postura sila. Di ba? Meron pa nga dyan, pare-parehas po sila ng mga damit. So kung gusto mo naman ng gano'n, yung masyadong dignitary ang dating, pwede ka rin mamili, di ba? Marami kang po pwedeng pagpipilian. Or, kung sasabihin mo naman, hindi, ang gusto ko may cross
na sinasamba sila. At least may cross tayo, di ba? So, paano ma-identify, di ba? Ayun, doon ako gusto ko sa malaking cross. So, pwede kang mamili. Ang tanong lamang doon, kapatid, doon sa pipiliin mo, ito ba ay totoo? Di ba na iglesia? Kasi maraming claiming kahit po sa banal na kasulatan, sinasabi po doon, di ba na maraming bulaan sa kapanahunan po na ito. So papaano mo ngayon ma-identify ang isang tunay na iglesia ng Diyos o ng Panginoong Hesukristo? Ma-identify mo ba siya sa pamamagitan ng pananamit? Ma-identify mo ba siya sa pamamagitan ng mga inaawit? Di ba? Ma-identify mo ba siya sa pamamagitan ng mga programa na kanilang ginagawa? Di ba? Paano mo ma-identify, di ba, ang isang tunay na iglesia ng Diyos? As according to the scripture, pinag-aaralan po natin. So, titignan natin dito, ngayon, dito po sa verse 13 ng Mateo, sabi dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, so dyan banda, di ba, sa lugar na pinupuntahan natin. Binigyan po ng word na Filipo, sapagkat merong dalawa kasing Cesarea, di ba? Yung Cesarea doon banda kay Pau, ay, wala na si Pau. Tapos yung Cesarea, banda dito, di ba, sa malapit sa Galilee. So may identification, ito ay alam po natin, nasa tuwing nagtitrip po natin, tayo ay binabanggit po natin na yung lugar po na ito is in, naibigay sa pamamagitan ng pangalan ng Caesar, di ba? Pangalan ng ruling Caesar sa kapanahunan na iyon, no? So, yun po yung setting na ating pong papag-aralan. At sabi dito, nung dumating sila sa lugar na yon, at alam po natin, di ba, na kapag tayo po ay pumupunta sa Banyas, natatouch ito, mga kapatid, sa mga explanations, di ba, na ganon, na yung mga lugar po na ito ay mga pagan places yung kanila pong sinasamba. So, si Manang Pao ang mag-translate sa kanyang boiler. Ayun. Hindi, sa isang brother. Ayan. At sinasabi po dito, di ba mga kapatid, na kung mga pagan na belief yung meron sa kapanahunan na yon sa mga lugar na katulad po ng Caesarea, kasi kahit po ang mga Romans, di ba, ay meron po silang mga kinikilala din, di ba, na mga pagan gods. Napakarami din, di ba? Napakarami po nilang mga pagan gods. Yung iba inuukit po nila, di ba, sa kanila pong mga walls, yung ganon. At ito po yung kanila pong sinasamba, no? At makita po natin na sa lugar po na yan, sa kapanahunan na yan, kahit po ang mga Canaanites, di ba, may sarili-sarili din po silang mga sinasamba. So, just imagine na lang na dumadaan po sina Jesus sa mga lugar po na yan with those na nakikita po nila, mga pagan people na nag-worship po sa mga pagan na gods. At sabi dito, tinanong niya ang kanyang mga alagad. So siguro naglalakad po sila, tapos nung dumating nga sila doon po sa lugar na yan, sa Cesarea ni Filipo, sabi siya, sabi dito, Cesarea ng Filipos, ay nagtanong po si Jesus sa kanya pong mga alagad. No? At ano po yung kanyang tinanong? Ang sabi po dito, kasi Batanggenyo po yung translation niyan, no? Baga. Dito, sabi dito, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?
So, hindi dahil sa hindi alam ng Panginoong Jesus, di ba, yung mga sabi-sabi, di ba, napatungkol po sa Kanya, kasi alam naman niya, di ba, yung kung ano yung sinasabi sa kanila. Sa Kanya, yung mga religious leaders, ang sinasabi, siya ay si Beelzebul, no? Siya ay, ano ba yung mga sinasabi, ano patungkol sa Kanya, no? Siya ay anak ni Joseph, siya ay anak ni Mary, yung kanyang mga kapatid ay kasama nila. So, ganun po yung ibang identification, di ba, sa atin pong Panginoon. Pero, sa pagkakataon po na ito, ay tinanong po ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang pagkakaalam nila o pagkakarinig nila tungkol sa sinasabi ng tao patungkol kay Jesus. Kasi kahit naman sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, kung tayo po ay magtatanong, di ba, sa mga tao, magtatanong sa kahit na sino man sa atin, o kahit pumunta man tayo sa labas, kung sino si Jesus sa kanila, iba-iba po yung kanilang itutugon. Di ba? Iba-iba yung kanilang sasabihin, ano? Iba-iba yung kanilang stand, ano, pagdating po sa Panginoon. At ito yung sagot, di ba, ng mga alagad. Sabi niya, sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na taga-bautista. Kayo si Juan na nagbabautismo. Yun yung pagkakaalam ng iba. Diba, sa mga tao na kanilang nadadaanan, sa mga tao na kanilang nakakausap, no, sa mga tao na kanilang namimit, si Jesus, para sa kanila, ay si John the Baptist. Kasi di ba sinasabi sa scripture na itong si John the Baptist ay siya yung mag-pave, di ba, ng way. Siya yung maglilinis ng way bago dumating ang Panginoong Jesus. At binanggit din ng kahit yung reigning na ruler sa kapanahunan na iyon, na si Herod, Prince Unipastora, ay sinasabi niya, di ba, na si John the Baptist ay si Elijah. Di ba? Pero nakakatuwa na binabanggit ng mga tao, may nagbabanggit din na ang Panginoong Jesus ay si John the Baptist. No? Ano yung kanilang mga maaring basihan o ebidensya kung bakit sinasabi po nila na si Jesus ay si Juan Bautista. Pero yun yung pagkakaalam nila. At sabi dito, ang sabi naman ng iba, hindi lang kayo si John the Baptist, sabi niya, kayo daw po si Elias o si Elijah. Kasi binanggit sa napag-aralan natin sa Old Testament na may babalik ulit with the power, di ba, ni Elijah. So sabi siguro ng mga ilang marurunong din sa kapanahunan na yon, dahil si Kristo, nakita nila, naggrabe po yung power, nagpapagaling, di ba? Sumusunod sa kanya yung hangin, marami siyang mga ginawang mga wonders and miracles. Katulad po ni Elijah sa Old Testament, sinabi nila, ito na yun si Elijah. Dumating ulit, di ba, si Elijah. So magkakaiba sila ng pagkakilala, di ba, sa Panginoong Jesus. Merong Juan Bautista, merong si Elijah, at sabi naman ng iba, at may nagsasabi din, sabi dito, na kayo daw po si Jeremiah. Di ba? Kayo daw po si Jeremias. O, sabi dito, o isa sa mga propeta. Hindi masyadong alam ng mga tao na ito kung sinong propeta na yon, pero sa tingin nila ay isa kayo sa mga propeta. Isa kayo sa mga propeta. O kaya si Jeremias, o kaya si Elias, o kaya si Juan Bautista. So, sabi dito, mga kapatid, at ito po yung pinaka-importante. Sabi dito,
Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Para sa inyong mga alagad, sino ako? Yun po yung pinaka-importante mga kapatid, that in every church, natitignan po natin, every church na a-attendan po natin, every church, sa isang lugar, kung tayo po ay papalarin na makakapag-ibang bansa pa, kung sino po sa inyo yung nagnanais pa, di ba, na makapag-ibang bansa, no? Aside from dito po sa Israel, ito po yung lagi nating tatandaan. Di ba? Na kung maghahanap tayo ng isang iglesia na pupuntahan, hindi yung basta na lang tayo pasok ng pasok. Hindi ganon, no? Piliin natin kung ano yung tunay na iglesia according, di ba, sa scripture. Ano yung pagkakakilala nila sa Panginoong Jesus? Importante yon. Sino ba si Jesus sa kanila? Isa ba siyang prophet? Isa ba siyang, isa ba siyang manliligtas? Isa ba siyang Diyos? Isa ba siyang tao? Kasi kahit sa kapanahunan na ito, may nagsasabi na si Jesus ay isa siyang tao. Isa lang siyang tao. Meron din nagsasabi na isa lang siyang propeta. At hindi nila sinasabi na siya ay Diyos. So una nating titignan, sino si Jesus sa iglesia na iyon? Sino si Jesus sa iglesia na iyon? Sabi ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Peter, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Isa sa mga foundation ng isang tunay na iglesia, mga kapatid, ay yung tama yung kanyang confession sa Panginoong Hesukristo. Tama yung kanyang pananaw sa Panginoong Hesukristo. Na si Kristo ay, sabi dito, anak ng Diyos na buhay. Importante yon. Anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi patay. Diba? Maraming dinidiyos ang tao ngayon na patay. Maraming niluluhuran na mga bagay na hindi nakakakita, hindi nakaririnig, pero sinasamba. Diba? Marami ngayon. Sa Batangas nga lang, merong ina ng awa dun eh. Di ba? At kung titignan nyo sa YouTube, kahit ngayon parang mukhang adik, sinasamba. Di ba? Kasi nagpapagaling daw. Di ba? At kung hindi ka, makakarating doon sa mismong lugar niya, pwede mong iunat lang yung kamay mo sa telephone. Gagaling ka daw. Di ba? At napakarami yung mga naniniwala sa kanya. Sa kapanahunan na ito, do not be deceived. No? Huwag tayong madi-deceive. Sino ba sa iglesyang iyon? O sa iglesia ba na ito, kinikilala ba na si Kristo? Na si Kristo ay Kristo. Ibig sabihin, manliligtas at siya ay anak ng Diyos na buhay. Kung anak ng Diyos na buhay, di ba? Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Sa unang unang enter mo pa lang sa isang church, you will know if that church is true or not. Kasi how they view the Lord Jesus Christ. Si Kristo ba ay hanggang sa ngayon nakapako pa sa iglesia na yon? Hindi pa naalin. Si Kristo ba ay nakapako pa sa iglesia na yon? Na yung nakapako na yon, gawa ng tao, nililok ng tao. Si Kristo ay hindi na nakapako, kapatid. Di ba? Nabuhay na siya. Di ba na magkulit? Bakit siya pinapako? Sino yung nagsasabi na yun yung kanyang itsura? Di ba? Meron pa ngang itim eh. Itim na Nazareno. Bakit nagkaroon ng itim na Nazareno? Kasi nung tinatransport daw, yung ribulto na yun, nagkasunog sa barko. Nasunog yung, alam niyo yung kwento nun? Nasunog daw yung ribulto na yun, kaya naging itim.
di ba na, Nazareno. Lay your foundation sa isang true church on how they view the Lord Jesus Christ. Importante yon. Kasi sabi dito, sabi ni Simon Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napaka-great, di ba, na confession yon? Sa inyo mga kapatid, how do you confess the Lord Jesus Christ? Is He the Christ of your life? Is He the Lord of your life? Importante yon. Di ba? Importante yan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit ayawan tayo ng iba, di ba? Kahit ayawan tayo ng marami, we confess in this church that Jesus is Lord over our life. Yung mga churches nga na sa pagko-confess nila that Jesus is Lord, Jesus is Lord, hindi naman nakikita sa buhay nila. Pagkatapos ng church ay parehas pa rin, di ba? Walang pagbabago ang nangyayari, di ba, sa mga buhay po nila. Tingnan natin dito mga kapatid. Sabi dito, sa confession na yon ni Peter, alam ni Peter alam niya yung pagkakakilala niya sa Panginoon, matindi. Kaya ganito po yung kanyang confession. Hindi siya nag-confess, hindi siya nagsabi na siya si Jeremiah, hindi siya nagsabi na siya si Elias. Ang sinabi niya, kayo po ang Kristo, kayo yung manliligtas. Kayo po yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Importante yun, no? Buhay ang Diyos na inyong Ama. Sinabi sa kanya, kayo po ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Importante sa isang church, mga kapatid, na yung communication, di ba? Na yung pagkakakilala sa Panginoong Jesus ay totoo na galing sa mismong revelation ng Diyos Ama. Di ba? Sino yung nag-reveal nun? Sabi ni Jesus dito kay Peter, alam mo Peter, yung revelation na yan, hindi galing sa iyong sarili. Di ba? Pag tinanong natin si Jesus, siya yung manliligtas ko, paano mo nalaman na siya yung manliligtas mo? Di ba? Siya yung aking Savior. Paano mo nga nalaman? How did God reveal to you? Paano natin nalaman na siya ang ating manliligtas? Kasi ni-reveal ng totoo ng Diyos sa atin kung sino ang ating tagapagligtas. Ang Diyos mismo ang nagpakilala na si Kristo yung manliligtas. Diba sa atin? Kasi kung hindi ni-reveal yun ng Ama, pwede nating sabihin si Maria yung tagapagligtas natin. Diba? Kaya yun yung sinasabi ng iba na, diba? Hindi, yung ano nila, yung prayer, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ano pa? Blessed are you among women, and blessed is the, pasensya na kayo, hindi ako Catholic. The truth of thy womb, Jesus. The fruit of thy womb, Jesus. Continue. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. So from that statement, mga kapatid, you will really identify if this is true or not. Kasi sasabihin sa iyo ng scripture, mali. I'm sorry to say, mali siya. Kasi si Mary, hindi siya full of grace.
Sino ang full of grace? Si God. Walang napatunayan si Mary sa kanyang buhay. I mean to say, pwede namang sabihin natin, she is obedient to God. Diba? He's obedient kasi ginamit yung kanyang buhay. Papaano? Bibigyan ko kayo ng logic. Kung sa kapanahunan, kunyari natin ngayon, ipapanganak ang Mesaya. Tapos pinili niya ako. At sabi ko, okay Lord, isisilang ko sa'yo. Silang ko ang Mesaya. Does it mean to say that I am God? Does it mean to say that I am full of grace? Or I am also a person needed? I am a person na mangangailangan sa grace ng God. So you can see the difference we can see really the difference. Alam mo, madedenggoy ka lang if you will not study the scripture. You will not study the scripture. The scripture doesn't say that Mary is God. Diba? Hindi siya mother of God. Mother siya, pwede naman sabihin natin, mother siya ni Jesus Christ. Diba? Pero, sa personhood ni Jesus, diba, he is 100% human and 100% God. Walang kinalaman doon. Mali yung prayer na yon. So every time that we confess the Lord Jesus Christ, diba, dapat manangan tayo sa totoong nagsasabi kung sino ang ating Savior. Si God lang yung nagsasabi, no? Kaya sabi ni Jesus dito, alam mo Peter, tama yung sinabi mo. Hindi dahil sa alam mo, hindi dahil sa sinabi sa'yo, kundi, sabi nito, yung katotohanan na ito na sinabi mo na ako ang Kristo at ako ang anak ng Diyos, ay sabi niya, hindi ito inihayag ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Si Father God pala ang nag-reveal nito. So every time pala that you come to the knowledge of truth regarding the Lord Jesus Christ, of who He is, di ba? Si God yung nag-reveal sa'yo. Si God yun. So kung ni-reveal iyon ng Father, ano ngayon ang iyong ire-response? Diba? Ano yung iyong ire-response? Every time na nagpipreach po ang mga preachers po dito, sinasabi po nila na si Jesu Cristo ay Lord. Ang Jesu Cristo ay Diyos. Ano yung inyong response? Diba? May kirot po ba sa ating pong mga puso every time that we do, di ba, yung mga hindi po nakalulugod, di ba, ayon doon po sa salita ng Panginoon. Importante yun, di ba mga kapatid? So let's continue, sabi dito, so hindi lang ang isang tunay na iglesia, hindi lang siya dapat nakikita sa kung ano yung confession niya tungkol sa ating Panginoong Jesus, dapat nakikita din, di ba, yung mga revelation na yon mula sa Ama. At walang iba tayong resources na po pwedeng hanapin or wala tayong ibang po pwedeng basahin patungkol sa Diyos na ito at yung kwento ng Diyos na ito maliban sa ibinigay na sa atin sa Bible. Wala nang iba. Ano yung sinasabi ng Diyos na ito? Kaya nga every time na nagba-Bible study tayo, tinitignan lang talaga natin yung kalakihan ng Diyos na ito. I don't know bakit marami yung hindi nagpapahalaga sa Bible study. Ang ganda-ganda kaya kapatid, kasi we are studying kung sino si God. At ano yung kanyang sinasabi patungkol sa kanya. Importante ang Bible study. Di ba? Para hindi tayo nadedenggoy ng kahit na sino man. Ito, tingnan natin. At sabi dito, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sabi niya, at sa ibabaw ng batong ito,
ay itatayo ko ang aking iglesia. The first time na mababasa po natin sa New Testament ang word na iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sabi ni Jesus, yung confession ni Peter na si Jesus ay Kristo at siya yung anak ng Diyos na buhay, ito ay matibay na foundation. Ang katulad niya ay isang matibay na bato. Rock. Ikaw ay Peter. Sabi niya, ikaw ay Pedro. Kasi ang pangalan ni Pedro means rock. Diba? Si Cephas means rock. Yun. So ikaw, anong meaning ng pangalan niyo? Diba? Si Peter, ang meaning ng pangalan niya, rock. Solid. Diba yung, dito sa Israel kasi, matitibay yung kanilang bato eh. Diba? Talagang matibay yung kanilang bato. Pero dito mga kapatid, itong si Peter, ang ibig sabihin nito ay rock yung kanyang pangalan. So sabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito, sabi niya, ano yung binabanggit niyang bato? Yung foundation. Diba na si Kristo ay Kristo at anak ng Diyos. Mula doon sa foundation na yon, mula doon sa confession na yon, mula doon sa statement na yon, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Walang sino man na pwedeng magtayo ng iglesia, kapatid. Maraming nagsasabi, tinayo ko ito. Itong iglesia na ito, ako yung founder nito. Kung wala ako, hindi ito naging iglesia. Walang ganon. Alam mo, kapag itinayo ng tao yung isang iglesia, hindi magtatagal yan. Nakikipag-compete siya sa Panginoong Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus, siya mismo yung magtatayo ng kanyang iglesia. Si Jesus mismo ang magtatayo, diba? Ng kanyang iglesia. Itatayo ko, sabi niya, ang aking iglesia mula doon sa confession na si Kristo, na ako na si Kristo, sabi ni Jesus, ay Kristo at anak ng Diyos na buhay. So when you enter a church, ito yung lagi nating tatandaan. Unang-una sa lahat, mga kapatid, si Jesus ba yung Lord dyan? O may iba silang sinasamba? O may iba silang itinataas? Oo, si Jesus sinasamba namin dito, pero meron kaming mini saint, or mini God. Diba? Pagtingin mo sa isang church, you will really identify sino ba yung, ba't ang daming mga mukha dito? Diba? Ba't ang daming mga, dito, mga nakalagay dito na iba-iba? No? Yung mga iba kung ano-ano lang talaga yung kanilang dinedecorate. Diba sa kanilang mga churches? Kapag si Kristo ang nagtayo ng sarili niyang iglesia, diba, ang foundation doon ay si Kristo yung Lord, si Kristo yung manliligtas, si Kristo ay anak ng Diyos. That's it. That's it. So, pasado po ba ang iglesyang ito, mga kapatid? Pasado po ba ang iglesyang ito na pwede nating sabihin na totoong iglesia ng Diyos ayon sa Scripture? Diba? Amen? May amen po ba doon? Amen. Si Kristo ba yung ating manliligtas? Amen. Diba? Si Kristo po ba yung, si Kristo po ba ay anak ng Diyos? Kinikilala po ba natin yon? Na anak siya ng, hindi lang basta Diyos, kundi tunay na Diyos. So sabi niya, maliwanag po sa atin na walang kinalaman si Peter at ang kanyang manok. Diba? Pagdating sa pagtatayo ng iglesia, hindi. Doon po sa confession niya, doon itatayo mismo ni Kristo ang kanyang iglesia. No? Alam si Peter kasi, di ba, may mga ganong katuruan si Peter. May awit pa nga di ba, na
Pagpasok mo daw sa kalangitan, nandun si Peter kasama ng kanyang manok. Saan mo nakuha yun, kapatid? Nagtilaok lang yung manok nung dinanay ni Peter, yung, si Jesus. Tapos isinama mo po siya sa, sa theology. Di ba? Nakasama pa siya sa kalangitan. At nagbabasa kung sino yung papasok o hindi. Very false belief. Diba kung ano-ano yung mga binabanggit, minsan, ewan ko, siguro, masyado lang silang mapag-isip. Diba? Yun. At, ngayon, Jesus, kung naitayo mo na yung iglesia mo, sabi niya, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Kasi nandun yung katotohanan, kapatid. We are everyday, sa buhay natin, we are in battle sa darkness. Laging ganon, sa false belief, sa darkness. Subukan mong mag-preach ng repentance. At subukan mong sabihin sa mga tao na makasalanan siya. Ayaw na ayaw ng taong mapakinggan na makasalanan siya. Ang gusto niya, pag i-preach mo si God, ang gusto niya loving si God. At hindi siya nagko-condemn ng sin. Ang gusto ng marami, pag i-preach mo si God, generous siya. Nagbe-bless siya. Di ba? Ganon yung binabanggit ng ibang mga churches. Pag i-preach mo si God, dapat okay lahat. Pwede kayo lahat dito. Adik ka man, nangangalunya ka man, 3 man yung asawa mo, di ba? Nag-fornication ka man and everything. Okay ka, okay, tanggap. Kasi si God ay merciful. Pero sa scripture, hindi ganon. God is love, but He is also a just God. Marami siyang qualification. Subukan yung basahin ng scripture, kapatid, at titignan natin ano ba yung gusto ng Diyos na ito at ano yung ayaw niya. Kasi kasi ito ang tatandaan natin, ito yung talagang importante, di ba? Hindi ka dadalo sa church upang magbigay ng iyong contribution. Di ba? Kasi ang Lord yung nagbigay, ang Lord yung nagtayo ng kanyang iglesia, He will sustain it, He will support it, He will do everything. Kaya sabi niya, hindi ito mawawalan, di ba, ng kapangyarihan at magtatagumpay ito laban sa lahat ng kasamaan or sa lahat ng kamatayan. Pupunta ka sa church upang mapakinggan mo kung ano yung gusto ng Diyos. Susunod ka man o hindi yun problema ng Diyos, problema mo. Dumadalo tayo dito sa church, kapatid. Hindi ba, i-feel mo ako, Lord, i-bless mo ako, Lord. Hindi ganon. Hindi ganon ang mindset. Minsan may narinig tayo na, mag-church ka naman, di ba, para mabawas-bawasan naman yung kasalanan mo. Ganon yung view nila sa church. Pero ang meaning ng church, kapatid, it is a group of believers na walang ibang kinikilala at kino-confess maliban kay Jesucristo na Diyos. At nakikinig tayo kung ano yung nais ng Diyos na ito every time that we attend the church. Every time nag-a-attend tayo sa iglesia na ito. Kasi mag-attend man kayo o hindi, di ba? Kawalan ng tao. Kawalan lang talaga ng tao at hindi kawalan ng Diyos ang tao. He can create he can create anytime ang maraming tao, 'di ba, na mag-susupport, 'di ba, sa kanyang hindi magsusupport, dadalo, 'di ba, sa kanyang iglesia. Huwag natin iisipin na kahit tayo nagbibigay, dahil sinusuportahan natin ang iglesia. Diba? Grabe naman. Mas mayaman tayo kaysa sa Diyos na nagtayo. Nagasuporta tayo ng Diyos.
Hindi. Nagbibigay tayo, kapatid, sapagkat yan yung sinasabi ng Diyos sa atin. Di ba? Upang bakit tayo nagbibigay? Upang i-acknowledge natin. Yun yung pinaka-main reason. Nagbibigay tayo kasi we wanted in our life to acknowledge that God is the source of everything. Siya yung source nito. Lord, nagbibigay ako kasi ito binigay mo. Kasi kapag ganun yung puso mo, mababantayan mo na hindi ka magmataas sa Panginoon. Hindi dahil, nagtrabaho ako dito, Lord, ang hirap-hirap nga ng trabaho ko, sa akin to. Hindi. Ang Lord yung nagbigay sa'yo ng source na yon, di ba? Ang Diyos ang nagbigay ng sources ng income, di ba? Sa bawat isa po sa atin. And every time we give back to God, hindi yun dahil sa kailangan ng Diyos. Dahil nire-remind mo ang sarili mo na siya yung source ng lahat ng bagay. Magkaiba yun, kapatid. Magkaiba yung basta nagbibigay ka lang, kung kailan mo gusto, kaysa yung subukan mo na i-pattern ang buhay mo sa pagbibigay ayon sa nais ng Diyos. Kasi may pangako yun I will open the windows of heaven, di ba? Upang i-pour out sa inyo ang masaganang pagpapala. Siyang nangako nun, hindi tayo. Hindi ang church. Di ba? Hindi ang church. So magkaiba, no? Magkaiba ang pagtingin ng mga tao patungkol sa mga churches. Ewan ko sa inyo, how do you view your church? At kung tatanungin mo naman, kasi sister ang church ko sa Pilipinas. Di ba? Hindi dito. Kaya hindi ako masyadong nagbibigay dito. Doon ako nagbibigay. You don't understand the meaning of church. Uulitin natin, it is a group of believers, di ba, with their common confession that Jesus is Lord. Di ba? That Jesus is the Christ and He is the Son of the living God. So with that statement, sa Pilipinas ba yung gathering mo? Grabe, parang immortal kapag ganon, di ba? Parang, hindi, immortal ba? Immortal, no? Yung parang, nandun ka na sa Pilipinas, di ba? Pag araw ng pagsamba. Hindi lang dito ka. Di ba? Kung saan ka nakatapak. Kaya piliin mo kung saan ka dadalo. Sinabi ko nga kanina, kung gusto mo ng mahahabang mga book, meron din naman dyan, mga nagpapahaba, nakakulay puti yung kanilang mga damit. Pero ang tanong doon, is it a true church or not? Diba? Sabi dito, ibibigay ko sa iyo ang susi. Ito na naman. Ang susi. Saan po ba ginagamit ang susi? Pambukas. Pambukas, di ba? Automatic naman. Kaya mo sinusihan kasi sarado. At kapag i-open mo, di ba? Para ma-open, kailangan mo ng susi. Sabi ni Christ, ito, maraming mga misinterpretation dito, di ba? Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Sabi nila, ibibigay daw kay Peter. Paano naman yun? Di ba? Kaya may sinama yung manok. Di ba? Kasi sabi nila, through kay Peter, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Sabi nila. Pero ito ba yung sinasabi ng scripture? Di ba? Yung susi sa kaharian ng langit, kung gusto mong makapasok sa kaharian ng langit, anong gagawin mo? You will confess the Lord as your Savior, that the Lord is Christ. Ulitin natin ulit, kasi yun yung pinaka-foundation that the Lord is the Son of the living God. Kung hindi siya yung susi, kung hindi si Kristo yung susi mo to enter heaven, hindi tayo makakapasok. Kasi sabi niya, narinig ko, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan
niya. That is the meaning of this verse, kapatid. Di ba? Mula doon, ibibigay ko, sabi niya, if you confess, ibibigay ko sa iyo yung susi. You can open heaven with that confession. Amen. Makakapasok ka doon sa heaven. Ibibigay niya. Diba? Pagdating mo doon sa heaven, bakit ka nakapasok? Kasi kinapasok ko si Jesus eh. At mahirap yon, hindi lang basta, okay Lord, I confess you as Lord. Maraming ganon. Pero pag sinabi mong Lord, is He really the Lord of your life? Minsan mahirap yun, no? Lord tayo ng Lord, with paiyak-iyak pa, hindi naman nasunod. Diba sa Panginoon? Alam mo kung bakit maraming hindi sumusunod sa Lord? Kasi hindi nila alam kung ano yung gusto ng Lord. Kaya hindi sila makasunod. Bakit hindi nila alam ang gusto ng Lord? Kasi wala silang time mag-aral sa salita ng Panginoon. Alam mo pinaniniwalaan nila? Kung ano lang yung nasa isip nila. Kathang isip. Di ba? Subukan mong magtanong sa mga kasama mo, sino si Jesus sa kanila? Sabihin lang nila, Savior. Kasi yun yung pinaka-common, Savior. Paano mo nalaman na siya ay Savior? Basta Savior siya. Di ba? E paano mo nalaman? Ano yung ebidensya mo na siya yung Savior? Basta Savior siya. Di ba? Period. Bakit ganun lang yung statement? Kasi walang panahon, kapatid, mag-aral sa salita ng Panginoon. Kahit na makinig sa iglesia, di ba, minsan, hindi pa niya siniseryoso kung ano kayang ginagawa. Kaya hindi niya nakukuha yung message. Pero kapag sinabi mo that Jesus is Lord, matindi yun. Sinusunod mo ba talaga si Kristo dun sa kanyang mga gusto? Kasi binigay niya na lahat eh. Binigay niya yung key to enter heaven. Paano ka naman makaka-enter dun eh, hindi mo nga kilala, di ba, si Kristo? Hindi dahil sa you will confess na kilala ko si Kristo. Paano mo siya kilala? Kung ako kunyari kapatid, ako kunyari lang ha, kung ako si Kristo, paano mo masasabing kilala mo ako? Paano ko masasabi na kilala ko si Brother Aris? Ang alam ko lang sa kanya, yung kanyang pangalan at saka yung kanyang apelyido. Hindi ko pa alam yung kanyang middle initial. Paano ko masasabing kilala ko siya? Diba? Dapat kilalanin ko siya para makilala ko siya. Dapat makasama ko siya para makilala ko siya. Sigara, di ba? Kilalang-kilala. Yeah. Most kilalang-kilala, di ba? May mga part ng buhay niya. Bakit? Kasi kasama ko siya eh. Lagi ko siyang kasama. Di ba? Tapos laging nagkukwentuhan, nakikinig. Di ba yung mga ganon? Paano mo naman makikilala si Kristo kung wala ka namang panahon para sa Kanya? Kung wala naman tayong panahon. Kaya pagdating sa kalangitan, sabihin niya, bakit ka papasok? Di ba? Bakit ka papasok? Kasi kilala ko po kayo bilang tagapagligtas ko. Di ba? Ano yung proof mo? Kung ganun yung interview, papasakaya ang marami sa bawat isa po sa atin. Di ba? Papasakaya yung bawat isa po sa atin. Matindi po yung requirement papunta sa kalangitan. Sabi nito itong matindi. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anong binabanggit ng Lord dito? The church, kapatid. Yung church, hindi si Peter. Ang sabi ng Lord, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung ano yung ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Paano nagkaganon? Kasi nga, ang sinusunod ng isang tunay na church ay kung ano yung sinasabi sa kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya tayo matindi sa ating pag-aaral kasi gusto nating makasunod, di ba, sa Panginoon. At kung ano yung binabanggit natin na bawal, ipinagbabawal din sa kalangitan. Kasi bakit? Iisa yung resources natin, isa yung resource natin, the Bible. Walang contradiction yon. Hindi sasabihin ng Lord, ipinagbawal ko yan Lord, yung mga church na inatenan ko, hindi naman ganit, hindi naman bawal Okay lang naman sa kanila
Hindi, ipinagbawal ko yan. Kahit basahin mo sa banal na kasulatan, ipinagbawal ko yan. Bakit sila? Hindi ganun kapatid. Kung ano, sabi kaya mas importante na ang isang iglesia, susunod lang talaga sa Panginoon. Kahit ano lang, konti lang ang lahat ng mga dumadalo. Kasi nire-refine yan Nire-refine ang bawat isa po, di ba, sa atin. Kaya kung ano yung ipinagbawal dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit, hindi pwedeng mag-contradict. Lord, pinayagan ako sa church Di ba? Anong church yon? Hindi ko yung kilala. Kasi kilala ng God kung ano yung kanyang totoong iglesia. Alam niya. Importante yon. Sabi dito, ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Matindi ang trabaho ng iglesia, kapatid. Kapag nagpahintulot siya na hindi pinapahintulot ng kalangitan, lagot ang iglesia. Dapat naka-confide siya, di ba? Doon sa kung ano yung pinapahintulot ng kalangitan. No? Kaya maintindihan nyo na kapag ang church na ito ay masyadong mahigpit. Kapatid, kasi hindi atin to. Nagtatrabaho lang tayo dito. Di ba? Pumupunta tayo dito kasi gusto nating matutunan kung ano yung pamantayan ng Diyos. Hindi yung sasabihin, kagagalitan pa yung mga leader, masyado silang maigpit, akala mo naman kung sino sila na righteous and whatsoever. Hindi! Nasunod tayo sa Panginoon kahit yung mga leaders, kapatid, nagsisikap din yan na makasunod sa Panginoon. Kasi yun yung dapat na kalalagayan, di ba, ng isang iglesia. At sabi ito, at mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Matindi yun, pero wala na tayong oras, no? Yun na lang yung tatakil sa susunod na. Bakit naman ganun? Bakit hindi sasabihin? Anong problema ni Kristo dito? Di ba dapat ipahayag? Di ba? Pero bakit naman sinasabi niya na huwag niyong sasabihin yung confession na yan sa ibang tao. Kung gusto niyong malaman ang kasagutan, diba? Bumalik po kayo next week. So let us pray. Salamat po, Diyos, sa inyo pong mga salita, O God. Salamat sa lahat ng aming pong mga napag-aralan. At salamat sa katuruan, Panginoon, patungkol sa inyong tunay na iglesia. Dalangin po namin na ang bawat isa po sa amin ay tunay na makita ito, Panginoon. Pangalagaan ito. Mahalin ito, Panginoon, sa mga buhay po namin. Sa inyo pong papuri at pasasalamat. In Jesus' name. Amen.